Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ginugunita natin sa araw na ito si San Ezequiel Moreno. Siya ay isinilang ng 1848 sa bansang Spain o Espanya. At siya ay naging Agustinian Recollect. Si San Ezequiel Moreno ay nadestino dito sa Pilipinas. Dito sa Maynila siya naordinahang pare. At siya ay naging misyonero sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, katulad ng Palawan, Mindoro, Cavite, sa Las Piñas. Kaya naman kinikilala siya sa mga lugar na ito sa ating bansa. Kinalaunan, siya ay nagbalik sa Espanya at nadestino sa Colombia, kung saan din siya naging isang obispo. At pumanaw siya sa taong 1906 sa sakit na kanser. Siya ay itinuring na patron ng mga taong may sakit na kanser. Maraming mga patotoo na maraming gumaling sa sakit na ito sa pamagitan ng kanyang panalangin. Sa paggunita natin kay San Ezequiel Moreno, ipagdasal natin lahat ng may karamdaman ng kanser, lalo na yung mga kakilala natin, na nawa sila ay bindisyonan ng ating Panginoon. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mong mapabilang sa mga banal na tagapangasiwa si San Ezequiel Moreno na nag-aalab sa pag-ibig at pananalig na sa daigdig ay siyang nananaig. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na maging dapat makasalo sa kanyang kaluwalhatian kaming mga nagpupunyaging manalig at umibig ayon sa kanyang pagkauliran. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezequiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo, ngunit huwag mong itatangis ni iluluha. Maaari mong daanin sa bungtong hininga, ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka at huwag iparirinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad nang walang sapin sa paa at lumbong sa ulo, na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ang iyong muka, ni kakainin ng pagkain ng mga upahang tagaiyak. Umaga nang ako'y magsalita sa mga taga-Esterilita. Kinagabihan, namatay ang aking asawa. Kinaumagahan,
ginawa ko ang iniutos ng Panginoon. Tinanong ako ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin sa ginagawa mong ito? Sinabi ko sa kanila, sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin ko sa sambahayan ng Israel ang ganito, ang aking templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasaulain ko at papatayin sa tabak ang inyong mga anak. Tularan ninyo ang ginagawa ko. Huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Magayos kayo tulad ng dati, nakaturbante at panyapak. Huwag kayong tatangis o luluha dahil sa inyong kasamaan. Mangangayayat sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ng Panginoon na ang mangyayari kay Ezekiel ang magiging babala sa inyo. Kung mangyari na ang lahat, tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa gayoy, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila. Ang Diyos na sa kanila ay nagbibigay buhay. Nasaksihan nila ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Kaya't kanyang itinakwil. Sila na itinuring niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Sinabi niya, tatalikdan ko sila. Tignan ko lang kung ano ang kanilang sapitin. Pagkat sila'y isang lahing masama, mga anak na suwail. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinapanigbugho nila ako nang sambahin nila yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya paninibughaw ko rin sila at gagalitin sa pamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti.
Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata, sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa pagsunod natin sa Panginoon, ay marami tayong tatalikuran sa buhay natin. Kaya nga, yung pagtawag sa atin ng Panginoon ay unti-unti, dahan-dahan, isang mahabang proseso. Kaya unti-unti rin ang pagtalikod natin sa maraming bagay sa mundong ito, sa pagtugon natin sa Panginoon. Hanggang makarating tayo doon sa pinakamataas na level ng pagtugon sa Panginoon at pagtalikod sa mundong ito. Ang pinakahuling tatalikuran natin ay yung sarili natin. Ito ang karanasan ng binata sa ating ebanghelyo ngayon. Kaya noong bata pa siya, talagang sumusunod na siya sa Panginoon. Marami na rin siyang mga natalikuran sa pagsunod sa Panginoon. Kaya nga nung nagtanong siya kay Jesus, ano ang mabuti na dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan, una, sabi sa kanya ng Panginoon, sundin mo yung mga utos. At nung tanungin niya, alin-alin sa mga utos, sinabi ni Jesus yung 10 utos. Isa-isa niyang tuparin iyon, magkakaroon siya ng buhay. Sabi ng binata, nagawa ko na po yan. Lagi ko namang sinusunod yung 10 utos. Kaya nga, naramdaman ni Jesus na itong binata na ito ay dumating na doon sa pinakamataas na level ng pagsunod sa Kanya. Marami na siyang natalikuran sa buhay niya, isa na lang, yung sarili niya. Kaya nga, sabi ni Jesus sa kanya, ay ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian, ibigay mo sa mga dukha, at pagkatapos mong gawin yan, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Ito'y paanyaya sa kanya na lahat ng tungkol sa kanya talikuran niya at ilaan niya ang kanyang buong buhay sa pagsunod sa Panginoon. Doon siya magkakamit ng buhay na walang hanggan at malalim na kaligayahan. Kaya lang, itong binata, nung dumating na yung pinakamataas na level ng pagsunod sa Panginoon, nabigo siya. Dahil hindi niya natalikuran
yung kanyang sarili. Umalis na lang siyang malungkot. Hindi niya kayang isuko yung kanyang kayamanan dahil siya ay napakayaman. Kaya nga yung huling hamon sa kanya ng Panginoon, natalikuran ang kanyang sarili, hindi niya nagawang gawin. Dumarating din yan sa buhay natin bilang mga tagasunod ng Panginoon. Sa unti-unti nating pagsunod sa Kanya, marami tayong mga tinatalikuran. Marami tayong mga binibitiwan. Pero tandaan natin, habang tayo ay tumatagal sa ating paglalakbay sa pagsunod sa Panginoon, palaki ng palaki ang hihingin niya sa atin. Pataas ng pataas yung level ng ating pagsunod. Nawa ay maging handa tayo. Nawa hindi tayo matulad sa binata na ito, na hindi niya nakuhang talikuran yung pinakamalaking hamon sa kanya ng Panginoon. Hindi niya mabitiwan yung kanyang kayamanan. Yon yung dapat niyang talikuran. Tayo, sabihin natin, di naman tayo mayaman. Wala naman tayong ganong pera katulad ng binata na ito. Pero sa buhay natin, meron tayong tinuturing na pinakakayamanan natin. Ano ba yon? Yung bagay o tao na hindi natin mabitiw-bitiwan. Yung bagay o tao o kung anuman na hindi natin matalikuran. Pag dumating yung pagkakataon na kailangan nating mamili, sumunod sa Panginoon o manatili tayo dito sa hindi natin matalikuran, sana ay maging matapang tayo. Nabitiwan ang lahat, talikuran ang lahat, alang-alang sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Kaya hindi laging pera yung dapat talikuran. Sa buhay natin, may mga tinuturing tayo na kayamanan na hindi natin matalikuran. Pag dumating yung oras na hahamunin tayo ng Panginoon, na ito ay talikuran natin, nawa maging handa tayo. Paano ba natin ihahanda ang ating sarili sa malaking hamon ni Jesus? Magsimula tayo sa maliliit. Araw-araw mag-practice tayo ng mga mumunting sakripisyo. Yung bang sa mga iba't ibang pagkakataon, unahin natin yung iba. Ihuli natin yung sarili natin. Kaya lang minsan yan ang sakit natin. Gusto natin mauna tayo. Kahit yung simpleng pagpila sa kainan, nako, nag-uunahan tayo. Gusto natin tayo ang mauna para makuha natin lahat ng ulam. Kahit yung simple lang na ganong pagkakataon, mag-practice tayo ng pagiging selfless. Sa kainan, paunahin mo muna yung iba. Ikaw muna, sister. Ikaw muna, brother. Pahuli na ako. Kahit pwede ka namang mauna, pero dahil gusto mong mag-practice na tumalikod sa iyong sarili, kahit yung mga ganong mumunting pagkakataon, unahin yung iba. Marami ring mga maliliit na sakripisyo na hinihiling sa atin. Kaya nga, tayo ay magsanay na nagsasakripisyo kahit sa maliit na paraan. Sa ganyang paraan, pag tayo ay sanay na iniuhuli natin yung sarili natin, pag dumating yung pagkakataon na hingin ng Panginoon, na talikuran natin ang ating sarili, handa ang ating kalooban. Pinapatalikod tayo ng Panginoon sa maraming bagay sa buhay natin para makatugon tayo sa Kanyang tawag. Lalo na tawag na maglingkod
at magsilbi. Lalo na pag nagsisilbi tayo, dito sa parokya, maraming mga tagapagsilbi. Kaya mag-practice tayo ng sakripisyo. Iuhuli natin yung ating sarili. Minsan, pag merong schedule ng pagsisilbi, ay nauuna tayo yung pinaka-convenient para sa atin. At kaya nga minsan nagsisilbi na tayo pero iniisip pa rin natin yung kaginhawahan natin. Pag nagsisilbi tayo, mag-practice tayo ng sakripisyo. Kung ano yung hindi convenient, pero alam mo, lalo kang makapagsilbi, gawin mo. Ganon talaga ang tagasunod ng Panginoon. Buhay natin yung binibitiwan ang ating sarili at ang maraming bagay, tinatalikuran, alang-alang sa pagsunod sa Panginoon, sa pagsisilbi sa Panginoon. Si San Ezekiel Moreno, na ginugunita natin, tinalikuran niya ang lahat. Yung mga misyonero, bilib tayo. Kasi iniiwan nila sarili nilang pamilya, sarili nilang bansa, yung convenience ng mamuhay sa sariling bayan, tinatalikuran niya ng mga misyonero. Nung panahon na yon, ang Pilipinas ay mission area. Pinupuntahan tayo ng mga misyonero. At yung Pilipinas sa tingin, lalo na ng mga taga-Europa, sobrang layo. Kaya nga matinding pagtalikod sa sarili ang ginawa ng mga misyonero sa ating bayan. Katulad ni San Ezekiel Moreno. Natutunan niyang talikuran ng kanyang sarili, makatugon lamang sa malalaking tawag ng Panginoon sa kanya. Hilingin natin ang biyayang ito, biyaya na matutong tumalikod sa lahat ng bagay, maging sa sarili, alang-alang sa Panginoon. Nawa lagi nating matagpuan ang sarili natin na tumutugon, umuoo sa bawat tawag ng Panginoon sa atin, lalo na ang tawag na magsilbi. Mulat sa aming pagiging hindi karapat-dapat, itinataas namin ang aming isip at puso sa iyo, Diyos Ama. At dinadala rin namin sa iyong harapan ang aming mga pangangailangan. Ating itugon sa bawat kahilingan, Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan nawa, mapalaya ang mga lalaki at babae sa epekto ng materialismo at kahangalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway wag isakripisyo ang kanilang prinsipyo sa kapangyarihan, tagumpay at ambisyon, at sa halip, isulong nila ang dangal at halaga ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga magulang at mga guro, naway hamunin ang mga kabataan na mamuhay sa mga bagay na tunay na makahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga Kristiyanong labis ang ari-arian at likas na yaman, naway matutong magbahagi ng kanilang yaman at talento sa mga dukha
at kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang ating mga mahal na yumaon, naway mapuno ng yaman ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Itaas natin sa Panginoon ang kahilingan ng lahat nating mga parokyano na siyang intensyon ng misa natin ngayon. Alalahanin din natin ang mga humihiling ng ating dasal, lalo na ang mga nagkakasakit at mga may pagsubok sa buhay. Ipanalangin din natin ang mga kapatid nating nakikiisa sa misa natin ngayon sa pamagitan ng online mass, lalo na ang mga may sakit sa kani-kanilang mga tahanan at mga kapatid nating nakatatanda na wala ng kakayanang makarating ng simbahan. Ipanalangin natin sila sa katahimikan. Ama naming Diyos, biyayaan mo kami ng katapangan, kasiyahan, pananalig at karangalan. Gawin mo kaming matalino sa karunungan ni Jesus, siya na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay, nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang tinapay, ito ang iyong laman, at ang alak, ito ang iyong dugo. Lahat mo inihain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumanak ng lahat ay mapatawad. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay, nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong mga alay na ito na inihahain naming gumugunita kay San Ezekiel Moreno, upang ang mga ito'y magdulot sa amin ng paikinabang sa iyong tulong na maasahan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Ngayong si San Ezekiel Moreno ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristong maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan.
Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa mong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Ezekiel Moreno, at ang mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanyang, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at bigyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Pero ng Diyos na Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming sa katawan at dugo ni Kristo nagsipakinabang ay dumadalangin magkamit ng tiyak na kaligtasan na aming ginaganap ng buong katapatan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo upang siya'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.